latest! Ang pinakamalalaking issue at intriga maririnig na. Ang mga eksklusibo at eksplosibong pag-amin iisa-isahin. Linggo, sa block screening ng pelikulang Of All the Things, Regine Velasquez at Ogie Alcacid sa Australia raw magpapasko. Tuwing Christmas, we go to Australia talaga. Sa opening ng PBA, JC De Vera at Stephanie Rowe ng Artista Academy. Exclusively dating na nga ba? He texted me randomly, hindi ko alam kung kanina na ako yung number ko. Tapos yun, we started talking. Ang iba pang kwento ng salasalabit na pag-iibigang itinanggi at inamin, abangan! Lunes, sa anniversary ng isang beauty clinic, Shalani Solidad, hindi na raw aatras sa pagkakongresista. Filing as a District 2 representative. At Don Zulueta, iiwanan na nga ba ang showbiz para sa politika? I love what I do. I love my job. I wouldn't exchange it for politics. Martes, magkapatid na James at Phil Young husband. Sumama nga ba ang loob sa pansamantalang pagkakatanggal nila sa Philippine Ascals? It was just management's decision not to include me and my brother, but at the moment, as the moment stands, we're available and we're ready to play when called upon. We can't force ourselves or make them pick us. Kasunod nito, ang pag-amin ng isa pang hunk dahil si Jericho Rosales naburyong na raw sa pag-arte kaya pinasok ang mundo ng musika. Feeling ko talaga essential yun sa career ko 16 years naman siguro, may lisensya naman akong maburyong ng kahit kaunti, diba? Parang ganun. Miyerkules, kasabay ng pagpasok ni Direk Maning Borlasa bilang acting chairman ng MTRCB, bagong rating na R16. Idinitalya na rin. Yung 16, meron din mga sexual scenes but definitely not as literal as R18. Cybercrime Prevention Act of 2012 or Cybercrime Law, ipinasa na. Ano nga bang epekto nito sa mga Pinoy? It can be good kasi at least mababawasan ang mga negative vibes sa internet. Kumbaga ako hindi ako against na ipinasok ng libel because for one, isa ako sa mga nabibiktima ng mga tao na may mga sinasabing hindi magaganda. At ang maiinit na opinyon ng mga artista, maririnig na. Abangan! Huwebes, isa pang eksplosibong paglilinaw ang aming natanggap. Dating makeup artist ni Sarah Geronimo, tinanggal nga ba ni Mommy Divine dahil kay Gerald Anderson? Ang buong kwento at ang isang eksklusibong pahayag mamaya na. Biyernes, sa presko ng kanyang solo concert, Ate Gay, diretsahang sinagot ang mga pasaring ni Vice Ganda. Misunderstanding siguro at humihingi ako ng pasensya kung sakasakali may mga tao kong nabanggit doon o na-involve sa issue na yun. Driver na di umano'y tinakbuhan ni Rosana Roses, bumuelta. Tinatawagan ko si Ma'am Rosana. Hanggang sa inabot na ako ng alas 4 na ng madaling araw, hindi talaga siya nagre-reply sa akin. Ang buong kwento, mamaya na. Ito ang buong linggo ng mga intrigang nahanap. Ito ang buong linggo ng mga isyong nakalap. Ito ang latest sa Showbiz Roundup. Ang latest, ang siksik na balitang showbiz atid namin ngayong umaga. Ang latest po mga kapatid, ang pinakamaiinit na pag-amin ng mga artista, maririnig na. Ang latest, ang bigating pasabog ng Sabado, raratsyada na. At ang latest, ang mga bigating issue at intriga, atin ang bibigyang opinyon. At syempre, kanino pa ba ang pulpito ngayon? Ay, sa'yo na. Okay, ano baon mo so today? mula na magsimula ang pag-file ng COC hanggang kahapon, na last day na, ay nag-abang ang ating mga kababayan, lalo na ang mga taga-showbiz, kung ano ang magiging kapalaran ni Kuya Ipe, ni Philip Salvador. Nung papunta na ng alas 5:05, nagkaroon pa ng extension, hindi na talaga siya nag-file. So, yun na yung ibig sabihin talagang hindi na siya tatakbo. This is a yes. Oo, kasi katulad ni Goma noon, ang naging kaso ni Kuya Ipe ngayon ay ang question ng kanyang residency sa Bulacan naman. So, nagbigay man siya ng mga patotoo na siya'y matagal nang nakatira at nagnenegosyo sa Pandi, hindi lumusot sa COMELEC at ngayon nag-apila siya sa RTC. Pero siya ay sinabihan ng mga kaibigan niyang politiko na nire-respeto niya na huwag na siyang mag-file, huwag na siyang tumakbo dahil hindi niya mapipilit ang panahon. Kumbaga hintayin mo yung iyon na. So, kamusta na si Kuya Ipe ngayon? Kahapon ay nakausap ko siya at ang sabi nga niya ang pinakamahirap na harapin ngayon ay ang pag-iisa-isa sa mga taong
nagbigay na ng suporta sa kanya at naabala niya. Sabi niya, paano kung haharapin niya yung isa-isa? Kuya, they will understand. Hindi naman niya ginusto eh. Wala naman siyang hold doon eh. Oo, May mga bagay talaga nangyayari na gano'n. Oo, napakasinsero ng hangarin niya makapaglingkod sa lalawigan ng Bulacan, pero hindi pa siguro ito ang takdang panahon. Pero Nay, ang daming mga artista ang nag-fight. Correct. Ito nga ang baon ko. Ito, lagi kayo kinakamusta nito. Dahil ito pala si Long Mejia. Ay, tatakbo? Tatakbo sa Kalumpit, Bulacan. Talaga? Binakasihan. So, nag-file din siya ng kanyang kandidatura. Parang pansin ko ba ngayon, mas marami bang artista? Mas marami. Ito ba yung pinakamarami, Nay? Palagay ko ngayon yung sumabot talaga ngayon. Ayan. Merong baon na picture. Talagang tinutuon niya ang kanyang sinabi na tatakbo siyang konsyal. Pero sa lahat, si Kong Lucy ang buhay na ehemplo ng isang tao. Buhay na ehemplo, yung literal na ehemplo ng taong hindi nangarap, hindi nangarap at nag-ambisyon, pero napunta siya sa kanyang posisyon dahil yun ang nakatakda. Ibinigay sa kanya. Yes. Ikaw na. May appointment ako with Oo, politics. nakatakda yun eh. Kaya pag sayo, pag hindi. Pero tanong ko, bakit akala nung una ikaw lang nag-file, tapos si Richard hindi? Hindi kasi pag Congress, dun ka sa province magfa-file. Pero pag local position, dun ka sa kung saang locality. Tatakbo. Correct. Ganun Kaya kasi yun. lumabas sa Twitter, ikaw lang yung nag-file. So paano si Goma tinatanong? Kasi Naku, magiging abala kayo. Alright. Haggard lang ang peg. Naku naman. Pero kayang-kaya yan. Ang dami si Aga, si Christopher De Leon. Of course. Ay, si Jinky Pacquiao Nagulat nakakagulat. tayo lang. Pwede ba? Kay Jolo Revilla muna ako. Sige. Kasi mamaya natin tuunan yung kay Miss Jinky Jinky Pacquiao. Pacquiao, okay. Na Lunes ng gabi, tinanong, may plano ka bang tumakbo? Halos matanggal ang ulo sa leeg. Na Sa hindi. pagsasabing, hindi, wala akong plano. At eto ngayon, kinabukasan. Martes, bumiyahe ng Jensan, biyahe ng Sarangani, nag-file. Pagkatapos mag-file, tinanong ng media, ano ngayon ang gagawin mo kapag ikay nanalo? Ayoko lang tanggalin to, nakapusod na ako eh. Nakalugay siya, sabi niya, wala pa nga. Wala talaga. Wala pala. Ikaw, pag kinuha mo sangkalan, alam mo kung ano hihiwain mo. Di ba? Wala naman palang plano at wala sa isip. Ba't ka tumakbo? Correct. Pakilagay ka. Kasi habang kinakabit siya. Di ba? Naku, ay mga bigati naman talaga kasi mga pangyayari. Yes. Isa pang bigatin. Para simulan na ang ating talakayan, Nay, eto, panoorin po natin ang mainit na issue naman na pinagdidibatihan ng lahat ngayon. At eto nga yung anti-cybercrime law na ipinatupad na ho kamakailan lang. Sino-sino nga ba ang mga artistang pabor dito at di pabor? Silipin po natin. Ang latest, anti-cybercrime law ipinatupad na. Maraming mga artista umalma. And it needs to be amended. It's a shame that you cannot speak your mind. It limits the freedom of people. Sayang naman yung freedom of speech nating lahat. October 3, 2012 na ipinatupad bilang isang batas ang Republic Act No. 10175 na mas kilala bilang Cybercrime Prevention Act. Layunin nitong maproteksyonan ng mga Pilipino laban sa cybersex, cybersquatting, child pornography, identity theft at illegal na pagkuha ng mga datos sa pamamagitan ng internet o ang tinatawag na hacking. Maybe it's an attempt to prevent cyberbullying, but in the process of doing that, are they affecting other freedoms that are of paramount concern as well? Dito na pumapasok ang kontrobersyal na Section 4 ng batas tungkol sa internet libel. Ang sinumang mapatunayang may nakakasirang pahayag laban sa ibang tao ay maaaring mapatawan ng kasong libel na may parusang aabot sa 12 taong pagkakakulong. Dagdag pa rito, pwede ring mag-monitor ang Department of Justice ng mga komunikasyon sa internet nang wala man lang warrant mula sa korte. Can't really express ourselves that much anymore. Hindi na talaga, we have to edit na talaga kung anong pwede nating sabihin online. Instead of a criminal case, dapat civil offense na lang ang libel. At the same time, it shouldn't be like 12 years in prison. Mas mataas pa kaysa sa rape. Grabe naman yun. Sana, ma-revise nila at saka yung mga pinataw nila na mangyayari, parang masyadong OA. For certain people to approve something like that, that's just parang, wow, parang nating tinapon yung pinaghirapan natin dati. Sa unang pag-arangkada pa lamang ng kontrobersya tungkol dito sa anti-cybercrime law, umarangkada na rin sa Twitter ang mga opinyon ng mga artistang tutol sa ilang mga bahagi nito. Isang matalinhagang pahayag naman ang ipinaabot ng dating MTRCB head na si Grace Polya Manzares. You have to think of the medicine and you have to think of the cure.
if it's actually worth it in terms of the general health of a person or of society. At kung may tumutuligsa, may ilan din namang sang-ayon sa ibang probisyon ng batas na ito. Before mag-react sana tayong lahat or before we jump the gun or bago tayo manisi ng mga tao, pag-aralan muna natin kung ano yung cybercrime law. Para sa akin, bilang magulang, yun ang gusto ko, yung mabigyan ng proteksyon yung kabataan. Kasi doon sila nakakapulot ng mga hindi magagandang gawain, hindi magagandang salita. Time na rin siguro para minsan mabigyan natin ng disiplina yung ibang mga kababayan natin na hindi marunong gumamit ng tama sa internet, sa computer. Iba-iba man ang mga opinyon, sa gitna ng lahat ng mga ito ay ang importanteng bagay na kanilang napagtanto. Kahit naman anong mangyari, siyempre dapat sundin natin yung gobyerno natin. So kung siguro wala naman dapat ikatakot kung hindi ka naman guilty, di ba? Kung alam mo naman kung saan mo ibibigay ang opinion mo sa tamang paraan, palagi ko naman wala namang masama. Painit ang pinakamalaking artista search sa telebisyon at patuloy itong tinututukan ng marami nating kapatid. Makakasama natin ngayong araw na to si Mark Newman at Shira May. Good morning. Sila ang pinakahuling pumasok sa Magic 6. Correct. Sinusubaybayan mo talaga na. Naku, ay alam ko, gabi-gabi kaya. Saan kinunan yung, ang ganda ng bahay kagabi? Ang ganda-ganda, yung naglalambing-lambingan kayo, bibigay ko ng mga bulaklak. Oh, saan kinunan yun? Sa Casa Milan po, sa Fairview. Ang ganda naman, ang ganda-ganda. At balita ko nga rin nga, tonight daw na, talagang medyo, kailangan kiligan ba ang dating? Yun ang tema nila, kilig moments. Kasi parang every live exam, meron silang theme. So for tonight, yung kilig moments. Kilig moments ito. Partner-partner na sila. Mark, ano yung tingin mo best asset talaga ni Shira? Ni Shira, iba nga po kasi si Shira, kasi yung sa performance natin... Ang cute sa performance. Introduce mo kay Congresswoman kung saan ka lumaki. Lumaki po ako sa Germany. Oh, nice. 12 years. Tapos... lumipat ka sa Pilipinas for 1 year. Pero bakit ang galing mo galing mo mag-Tagalog? Kasi I was 1 year sa Pilipinas. Nag-aral sa Batangas. Tapos bumalik ka sa... England. Kaya nga yung English ko parang... Ano yung water sa inyo? Woa. Woa. Di ba? Can you give me a woa? A glass of woa? Can you pass me some woa, please? Doon naman sa London, mga ano naman. Pwede natin itong laruan dito. Our Lola, we call her Wawa here. Wawa, di ba? Wawa. Harry Potter. Sa London naman yan. So ano yung best asset na hindi natuloy na nasagot? Nakita po sa yung mga dalawang pairs, parang yung dating nila, sweet na sweet. Sa amin, sweet din, pero in an angas way kasi yung performance. In an angas way? Alam mo ba yung angas? Kung ano yan, Mark? Ano yan? Cool. Astig. Astig. Tama. Swag sa amin. Alam mo bang gustong-gusto ka na Mr. Fu? Pag nanonood kaya sa inyo ni Valin. Ay, oo. Wala ka nang ginawa kundi si Mark Newman. Oo nga. Sabi ko, wala kang bukang bibig kundi si Mark. Sabi ko nga mamayang gabi, naku magkakaroon ng love triangle. Oo. So ikaw ang kasali ko. Ako talaga. Handa ka bang harapin siya? Siyempre naman po. Ikaw naman siya. Nung makita mo si Mark Newman, di ba, andyan na kayo lahat noon. Alin ang unang-unang mong nakakuha ng atensyon mo sa mukha niya? Yung smile niya. Smile niya. I think si Mark has beautiful eyes. Ganda ng mata niya. Oo, tsaka pag tinignan mo, may X-factor talaga. Alam mo yun, pag meron ka nun, meron. Pag wala-wala. Ikaw naman, ano gusto mo sa kanya? Mataba, ngiti? Kanina nakita ko nag-aantayan kayong dalawa, hindi ko na ibubukin. Ano man? Naantay mo siya matapos sa dressing room? Yung naramdaman ko yung first MTV shoot sa Good Time, yung Good Time. Kasi kapartner ko siya noon. Tapos, para may swag siya lagi sa may sayaw. May swag. May swag. Pero ibig sabihin, wala kang gusto sa mukha niya? Hindi, maganda naman. Siyempre, maganda naman po si Shira. Wala akong masabi po. Totoo ba na naiinggit kayo sa tambalan nila Vin and Sophie? Yun ang sabi? No, hindi naman. Hindi naman po. Bakit? Bakit bring up yung ganyang issue na may Vin and Sophie?
May nagseselos ba? Ay, Sino? Baka para sa iyo si Sophie, tapos para sa iyo si Vin. Ganun ba? Ganun ba dapat ang mangyari? At saka si Chanel. Oo. Di ba? Naku, ito palang mga batang ito yung Iba na yun. magkakaiba na. Love team kung love team na. Ang sarap maging bata uli, Ami. At araw ng love team. So, kung naging bata ka pa, bata ka pa naman, pero ganyan ka bata, sino yung gusto mong ka-love team? Siya na lang. Ako, ibitahan nyo na nga sila mamaya. Mainit ang labanan. Saan mapunta? Ayun, iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Artista Academy Live Exam mamayang 8:30 p.m. At pakatutuhan niyo po yung gagawin namin ni Mark, yung love team namin na Shark. Shark! Yeah. Diba? Please, huwag niyo In kalimutan. Filipino, mag-imbita ka. Manood po kayo? Manood po kayo ng Artist Academy Break Time sa umaga hanggang sa hapon. Sige, tanghali. Pagkatapos, na sa gabi naman, sa gabi, pagkatapos ng Will Time, Big Time. Monday to Friday. Yun naman pala. Thank you guys. Salamat sa inyo. O mga kapatid, eto naman ang latest, ang pinakamainit na rigodon ng relasyon sa showbiz. Abay, isa-isahin na natin. Eto yung mga sala-salapit na pag-ibig. Panoorin po natin. Pusong nangangalabit, mga pag-iibigang sala-salabit. Simulan na natin ang relasyon rigodon dito sa ang latest. Matapos mamataan sa huling gabi ng stage play na Bona, Stephanie Rowe ng Artista Academy. Bagong inspirasyon nga ba ni JC De Vera? Nung first na nakilala ko siya is yung pumunta po siya sa live exams. Tapos he said hi, hello, and goodbye. He texted me randomly. Hindi ko alam kung kanina na ako yung number ko. Tapos yun, we started talking. Pero kung pasado man si Stephanie kay JC, mukhang bagsak naman ang kapatid Hank sa dalaga. Basta ayoko ng commitments, ayoko ng relationship, ayoko ng kahit anong sabit while the things you say, it's complicated. So ayoko yun. It's really complicated dahil ang ex ni JC na si Danita Paner, balitang nakikipagmabutihan na raw kay Boy Tukizon na dati namang karelasyon ni Rufa May. Ano naman kaya ang masasabi ng co-star ni Rufa May na si Aaron Villena na kung may papasukan man si Aaron, ito ay ang puso ng sexy star. Ang hirap magsalita sa ngayon, di ba? Ang hirap magsalita ng tapos. Pero sa akin nga, ako open ako, single naman ako. And sabi ko nga, hindi ko alam kung hanggang saan yung pagiging magkaibigan namin ni Rufa May. Tuloy-tuloy ang ating rigodon dahil ang isa pa nilang co-star na si Daniel Matsunaga, abala naman daw sa kasamahang si Yula Caballero. Mabait si Yula. She's very funny. Maganda siya. Pero yung chismis na we are boyfriend and girlfriend, hindi totoo. Hindi nga ba totoo na super sweet kayo ni Daniel, Yula? Paano naman kami naging sweet? Nagkukwentuhan lang talaga kami, nagkukulitan lang kami. Never naman kami nakita dito sa set na nagpupunasan ng pawis-pawis o kung ano man. At mukhang pati ang dating nakarelasyon ni Daniel na si Heart Evangelista ay may bago na ring inspirasyon. Kamakailan ay umami na sa tunay na estado ng kanilang relasyon ang senator na si Cheese Escudero sa kapuso actress na si Heart. At mukhang mas naging makulay pa ang rigodon ng pag-ibig sa showbiz ngayong nakaluan pa ito ng politika. Single, in a relationship, o it's complicated man, tumutok lang dito sa ang latest para updated ka sa status ng inyong paboritong celebrities. Okay, ako magsisimula. May aalalahanin lang ako dito sa ang latest. Sa isang panahon na nagde-deny pa sa Senator Cheese at saka si Heart Evangelista, may blind item ang ating kasama ditong kongresista na 2 buwan nang nagkakaunawaan at nagkikitang madalas at meron ng relasyon. Yun na yun. Siyempre sabi natin, mapuso ba yung babae? Sabi mo naman, masarap ba yung cheese? Ito na yun. Ito na yun. So matagal na sila. talagang matagal na. Gusto ko yung reaction niya. Gusto ko yun. So ngayon lang umamin. In time for the filing. Ganun ba yan? Siguro na para hindi na rin mabulabog. Kasi diba sa showbiz, pag hindi pa kayo, pagtatagpo kayo. Pag kayo na, pag-iwalay naman. So sabi siguro nila, pero ano yan, challenge yung para sa kanila kasi syempre magiging busy si Senator Cheese. Tapos bago pa lang sila. Pero maganda yan, may inspirasyon, di ba? Saka na hindi talaga super tago kasi palagi sila nakikita kumakain. Kumakain sa Sa labas. Senate, di ba napupunta pa si Heart? Ganon? Pero bakit sabi ni Heart,
may nabasa ako na parang gusto niya daw medyo maging private lang daw muna. Alam mo, pag ikay public figure, isang pangarap yun. Pangarap na kadalasan, hindi natutupad. Kaya tingnan mo, hindi sila tinantanan. Di ba? Hanggang hindi sila umamin. Actually nga. Ngayon, umamin na sila. Tingnan At may natin. karapatan naman silang lumigaya dahil malaya na silang pareho. Diba? Naunahan ka rin naman. Kailan na nag-file ng annulment, naunahan ka. Ay, naku, sabi ko na nga ba, yan ang mga bagay-bagay na ganyan. Ay, let's be happy for them. Okay, mga kapatid, bigatin pa rin po ang Sabadong ito. Ito po ang Latest! Kontrobersyal na aktres Rosana Roses, sangkot na naman sa panibagong gulo. September 3 nung na-strike niya. Kung una, binayaran niya pa ako. Ang nagrereklamo, si Narciso Avenio, ang taxi driver na di umano'y tinakbuhan ng sexy actress sa halagang 3,000 piso. Tinawagan niyo ulit ako nung pangalawang araw para servisan siya mula alas 6 ng hapon. Pagparada ko doon, may bumabang dalawang lalaki na PA niya yata yun. At sinabing inuutosan siya ni Ma'am O para may pupuntahan kami. At bukod pa sa pagdadrive ni Mang Narciso, naungkat na rin ang issue ng paghiram ng pera sa nagrereklamong taxi driver. Hiniraman niya ako ng 500 pesos. Hindi ko alam kung utos ni Ma'am Rosana yun. Kaya sabi ko, gusto kong makausap si Ma'am Rosana bago kita bigyan ng pera. Tapos narinig ko nag-uusap sila, naka-loudspeaker yung cellphone. So, binigyan ko na rin siya ng pera. Ilang beses di umanong nagpabalik-balik ang mga kalalakihan sa ilang lugar sa Quezon City at nung bandang alas 11 ng gabi, doon na bumaba si Ma'am Osang. Nung sumakay na siya sa akin, Kuya, okay lang ba sa'yo na 3,000 pesos ang ibabayad ko sa'yo kada gagamitin kita? Okay lang po yun, ma'am. Inabot raw ng madaling araw ang pagpapaikot-ikot ng nagseserbisyong taxi. At matapos ihatid ang PA nitong si Boy sa bahay, binalikan ni Mang Narciso si Rosana sa kanyang tinitirhan sa Timog para ito'y singilin. Subalit laking gulat daw nito sa mga sumunod na pangyayari. Tinatawagan ko si Ma'am Rosana pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa inabot na ako ng alas 4 na ng madaling araw, hindi talaga siya nagre-reply sa akin. Mainit ang naging akusasyon ng driver laban sa aktres at dahil dito, bukas ang aming programa para marinig ang panig ni Rosana. Sa huli, hangad namin sa ang latest na maging maayos na ang lahat para sa ikatatahimik ng bawat isa. Okay, unang-una ang 3,000 piso ay napakalaking halaga para sa isang taxi driver. Ikalawa, nakapagtataka, 3,000 lang, wala na si Osa ngayon. Di ba parang ganun? Ano ba nangyari kay Osang talaga, Nay? What happened? Talagang bumugso lahat yung kanyang mga naipon at kanyang naipundar. Ang bahay niya nailit ng pinagsanlaan. Wala na siyang sasakyan kaya siya nagta-taxi, I suppose. Wala rin siyang sasakyan Oo. Wala na rin, nakatira na lang siya ngayon sa isang sa Timog. Doon siya at baka mamaya wala na naman siya doon isang araw. Pero nandun pa rin mga anak niya sa kanya? Ay, wala na. May kanya-kanyang buhay na si Ona at saka si Grace. Oo. So siya na naman isa kung tutusin. Nag-iisa na lang siya. Kakalungkot Ang galing-galing na aktres. Sana magpakadiretso para meron uling magbukas na oportunidad. Correct. Hindi kasi binibiro ang trabaho Pag yan pinagtampuhan mo, mas magtatampo sa'yo. Tsaka nabigyan na siya ng second chance, kung tutuusin. Kailan? Ito, nag-TV5 na siya. siya. Kung nakasama niya si Ate Guy. ng ina. Nagkaroon siya ng magandang break doon. Maganda yung role niya. Yes, ang gana sanang pagbabalik, basta tingnan natin, baka matalisod ulit ng taxi driver, si Rosana Roses, di ba? Okay, so samantala po mga kapatid, ang latest tungkol po sa pinakamainit na issue ngayong umaga, ang makeup artist po ni Sarah Geronimo na di umano'y ipinatanggal ni Mami Divine, may mainit pong pahayag. Ang kabuuan po ng ating kwento, panoorin po natin ito. Ang latest panibagong anggulo sa umano'y naudlot na pag-ibigan ni na Sarah at Gerald ibubunyag. Nitong mga nakaraang buwan, naging mainit na usapin ang pagkakaudlot di umano ng panliligaw ni Gerald Anderson kay Sarah Geronimo. At ang itinuturong dahilan, ang di umano'y pagtutol ng ina ni Sarah na si Mami Divine Geronimo sa panliligaw ng binata. Agad namang pinasinungalingan nito ng mag-ina. Samantalang si Gerald,
piniling manahimik na lamang. Ngunit kamakailan lamang, isang panibagong anggulo ang lumutang. Sa artikulo ni Jocelyn Valle sa latest issue ng Yes Magazine, pumutok ang bagong kontrobersiya na di umano'y pagpapatalsik ni Mami Divine sa celebrity stylist na si Eric P. Benito at sikat na makeup artist na si Jing Moniz. Nag-ugat di umano ang paninibak ni Mami Divine kay Moniz at Benito dahil nagsisilbing tulay ang dalawa sa pagitan ni na Gerald at Sarah. Madalas daw na magbiro si Benito kay Sarah patungkol kay Gerald, isang bagay na hindi raw nagustuhan ni Mami Divine. October 2, Martes, lumabas sa Manila Bulletin ang pahayag ni Vic Del Rosario, head ng Viva Artist Management Agency at manager ni Sarah hinggil sa issue. Ayon kay Boss Vic, wala raw katotohanan ang pagbaban o pagpapatalsik kay Jing Moniz at kay Eric P. Benito. Sinubukang kunin ng ang latest ang panig ni Eric P. Benito hinggil sa issue pero hindi ito sumasagot sa text o tawag. Samantala, sa pamamagitan naman ng isang text, sa ang latest, ibinahagi ni Jing ang kanyang saloobin sa issue. Ayon sa official statement ni Jing, I have not confirmed whether there is in fact a ban. What I know is that my relationship with Sarah has not changed and she can count on me anytime she needs my help or my services. I have no professional or personal relationship with Mr. Gerald Anderson. So I cannot. Yun ang sumunod na ano. Ako mas naniniwala ako dun sa isyong may pinatalsik. Kesa doon sa pagdi-deny na walang nangyari. In fairness, kaibigan natin yan. High school circa. Diba? Mas naniniwala ako na nagkaroon ng problema. Pero sayang, 7 taon ang kanilang pinagsamahan. Naging bahagi ng kasikatan ni Sarah. Yung 7 taong pinagsamahan nila ni Eric at saka ni Jing, sayang. Nakakalungkot din. Sayang na sayang. Dahil sa mga artista, di ba I'm sure may friendship na sila, no? Tsaka matagal na yung pinagsamahan nila, tapos dahil lamang sa isang lalaki o dahil wala namang katotohanan na... You can only make bantay so much, Nay. I believe that talaga. You can only make bantay so much. Alam mo, pag tama yung sinabi mo, kaya mo lang bantayan, pero pag ginusto talaga, walang makapipigil. Truly. Kawawang magsasaka at kalabaw. Kung dati, Nay, nasabi ko, isasama ko na ang trio tagapayo pag kinausap ko si Mami Divine. Baka naman ngayon ang kailangan na espiritista. Agad-agad. Yun na. Palagay ko nga, okay, o manghuhula. Okay, salamat daw sabi ni Lloyd Arceo. Kasi mawawala ang obra pag nawala yung... Yes! Joseph Jean Porcero. At kumustahin naman natin si Secretary Joel Villanueva, he always watches. Tuloy ang That's the buhay. champion. At hello din sa mga staff ng Salon de Manila sa Morato at sa Katipunan. At kay Dr. Steve Margan at kay Dr. Manny Pai Calaya. At syempre si Tito Manny Garcia at saka si Jojo Suliman nakatutok at si Divine Lee. Nakausap pala niya si Jing Moniz. Abay, abangan yan. Naku, sa update, sigurado atin yan. Ay, nakasalubong ko rin si Eric Pe. Tinanong ko siya. Ay, nayo mo na sabihin. Anong sabi? Wala, Nay. Ano lang, tumingin lang. Yung silence means? If my eyes yes. Okay. Ay, naku, alam po namin, nabitin na naman po kayo sa 30 minutos sa ating pinagsaluhan ngayong umaga. Huwag po kayong mag-alala dahil simula sa Lunes ng gabi, Ami. Yes, abay, makakasama na natin sila always sa ating ang latest update. Kaya maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang latest. Maraming salamat po. Susunod ang face-to-face. Abangan!